Celebox. Anak, kaya ko pa naman. Hindi mo naman kailangan na lumayo sa akin. Wika ni Sarah sa anak. Nay, mahirap lang tayo at hindi sapat ang mga kita natin sa gulayan. Kulang to para sa mga maintenance mo. Hayaan mo na anak. May sakit lang ako pero malakas pa ang katawan ko. Wala kang dapat ikabahala, Ellie. Nay, alam kong ito pa lang ang unang pagkakataon na mawawalay ako sa'yo. Pero nasa malapit lang ako. Hindi ako lalayo ng sobrang layo mula sa'yo. Dito lang ako maghahanap ng trabaho sa malapit. Nay, alam kong malakas ka pa. Pero may sakit ka. Hindi kita pwedeng pabayaan. Matagal mo na akong inalagaan, kaya hayaan mo kung ako naman ang mag-alaga sa'yo. Pwede ba, Nay? Napakabuti mong anak, Ellie. Kung yan talaga ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Sagot nito at isang matamis na ngiti ang tinuran ni Ellie. Kinabukasan ay maagang naglakad-lakad si Ellie dala ang biodata. Mas maraming biodata ay mas maraming tsansa para sa trabaho. Nakalimang pasa na siya, ngunit wala pang tumatanggap sa kanya. Tirik na ang araw at uhaw na siya. Wala siyang perang dala, kaya't sumilong muna siya sa isang bonggambilya at pinaypay ang kanyang resume upang makalanghap ng sariwang hangin. Tuyot na ang kanyang lalamunan at nais niyang makainom ng tubig. Habang sa kabilang banda naman sa loob ng kanyang sasakyan, ay nakuha ng isang dalaga ang atensyon ng Donya. Ewan ba niya, pero bigla siyang nagiliw sa dalagang kasalukuyang nakasilong sa isang malaking puno ng bonggambilya. Agad na bumukas ang gate para sa Donya, ngunit huminto muna siya sa tapat ng dalaga. Iha, ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ng Donya. Ayos lang po ako, pero nauuhaw po ako eh. Baka pwede pong makahingi ng kahit isang patak ng tubig? Kay ganda mong bata, pasok ka sa loob. Anyaya ng Donya at malaking ngiti ang gumuhit sa labi ni Ellie. Talaga po? Bibigyan niyo po ako ng tubig? Naku, maraming salamat po. Nang makapasok si Ellie, ay namangha siya sa lawak ng hardin. Dati niya na nakikita ang malaking bahay na to, pero wala namang nakatira. Maganda ang bahay, malaki, kahit medyo luma na, ay elegante pa rin ito. At ang kalumaan nito ang higit na nagpapaganda sa naturang bahay. Iha, maupo ka. Anyaya ng Donya at naupo si Ellie sa silya. Ito, pwede kang uminom ng tubig tsaka juice kung gusto mo. Baka nagugutom ka. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng makakain at bibigyan kita. Sapat na po ang tubig. Sagot ni Ellie at ginamota ang kanyang uhaw. Maraming salamat po sa tubig mo, madam. Natanggal po talaga ang uhaw ko. Ngisi niyang wika at napangiti ang Donya sa maaliwalas ng ngiti ng dalaga. Iha, ilang taon ka na? 20 po. 20? Kasing edad mo siya. Biglang malumbay na sambit ng Donya nang may maalala ito. May nasabi po ba akong masama, madam? Bakit bigla kang nalungkot? Wala to. Huwag mo na akong pansinin, Iha. Anong ginagawa mo sa labas ng gate ko at mukhang pagod na pagod ka sa ilalim ng tirik ng araw? Naghahanap po ako ng trabaho eh. Pero mainit na po masyado, kaya po sumilong muna ako sa bonggambilya nyo. Ikaw po ba ang may-ari ng bahay na to? Bakit mo naman yan natanong? Kasi po, matagal ko na pong nakikita ang bahay na to simula nung bata pa ako. Nung manirahan kami ng nanay ko sa lugar na to, ay parang wala kasing nakatira sa bahay na to eh, kahit na maganda at malaki. Maraming rason, Iha. Ang bahay na to ay mula pa sa mga ninuno namin. Ang bahay na to ay tanda ng saya at pighati ng bawat pamilya. Hindi ko makalimutan kung gaano ako kasaya sa bahay na to at kung gaano gumuho ang buhay ko. Kaya nagpasya kami ng asawa ko na mangibang bansa
upang kahit konti ay maibsan ang sakit na yon. Pero 7 taon na ang nakalipas mula nung namatay ang asawa ko. Kaya bumalik ako dito para sariwain ang masaya naming alaala kasama ang munti naming anak noon. Kuwento nito sa dalaga habang namumutawi ang mga luha nito sa mga mata. Bakit ka po naiiyak, madam? Ano po bang nangyari sa anak mo? Mahina niyang tanong at kinukurot ang kanyang puso habang nakikita niyang naiiyak ang Donya. Ang hirap ikwento, iha. Siguro kung nandito lang ang anak ko. Kasing laki mo na siya at malaya kong mayayakap. Ang mga mata mo, parang nakikita ko ang mga mata ng anak ko, iha. Maaari bang pahingi naman ako ng kahit saglit mong yakap? Wika ng Donya, tuluyan ng pumatak ang mga luha nito sa mga mata. Agad namang tumayo si Ellie upang yakapin ito ng kahigpit. Sa bisig ni Ellie ay doon lumuha ang Donya at ramdam ni Ellie ang sakit na hinaing nito kahit na hindi niya alam kung anong nangyari sa anak nito. Masinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa Donya at pinaparamdam rito ang mainit niyang presensya. Habang ang puso ng Donya ay tila napupunan ang malaking kakulangan sa buhay nito. Pasensya ka na, iha, ha? Nabasa pa ng mga luha ko ang balikat mo. Okay na ako, iha. Maraming salamat sa mahigpit mong yakap. Nga pala, iha, di ba naghahanap ka ng trabaho? Tama? Opo, naghahanap po ako ng trabaho para makatulong ako sa nanay ko. May sakit po kasi siya at naka-high maintenance. Hindi sapat ang kita naming dalawa sa mga gulay na tinda namin, kaya nagpa siya akong maghanap ng trabaho para makatulong. Ang bait mong bata. Ang swerte ng mama mo sa'yo. Ano nga pala ang pangalan mo, iha? Ellie po. Ellie, ako si Maricel. Kababalik ko lang dito sa Pilipinas mula sa ibang bansa at kailangan ko rin ng mga trabahante. Naghahanap ako ng kasambahay. Baka gusto mo magtrabaho sa akin. Libre ang lahat dito at hindi yun kaawasan sa sweldo mo. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Opo, oo naman po. Kinalulugod ko po. Tinatanggap ko na po kaagad ang trabahong alok mo po. Naku, maraming salamat po, Donya. Talagang kay bait mong tao. Masaya niyang wika at muling napayakap sa Donya. Walang anuman, Ellie. Pwede ka nang magsimula bukas. At kung sakaling kailangan mo ng pera ngayon, pambili ng gamot ng nanay mo, ay pwede kang mag-cash advance sa akin. Yun ay kung gusto mo lang at kung kailangan mo. Talaga po? Pwede po yun kahit bukas pa ako magsisimula? Sige po, gusto ko po. Kailangan po kasi talaga ng nanay ko ng gamot At maraming salamat po talaga, Donya. Sambit ni Ellie at walang mapaglagyan ang tuwa sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos mag-usap ng Donya at ni Ellie, ay binigyan nito ang dalaga ng pera sapat pambili ng gamot para sa ina nito. Nang makapagpaalam si Ellie, ay agad itong dumiretso sa farmasya upang mamili ng mga gamot ng kanyang ina at bumili rin siya ng uulamin nila tsaka ganadong umuwi. Nay! Nay! Tignan mo! Marami akong pinamili! Ngiting sigaw ni Ellie habang kabubungad pa lang nito sa pintuan at agad siyang sinalubong ng kanyang ina. Oh Ellie, ang saya mo at... Natigilan si Sarah nang makita ang mga pinamili ng anak. Anak, bakit ang dami mo namang atang pinamili? Tsaka bakit ang saya mo? Saan ka kumuha ng perang pambili ng mga yan? Nay, masaya ako dahil may maganda na akong balita para sa'yo. Nakakuha na ako ng trabaho, Nay. Talaga? Ang bilis mo namang makahanap ng trabaho, anak. Ibang klase ka talaga. Opo, Nay. Tsaka, ang bait pa ng magiging amo ko. Kasi ito, may ulam na tayo tsaka may gamot ka na rin. At may mga biskwit na pwede mong makain kahit anong oras mo gusto. Ang bait talaga ng magiging amo ko, Nay. Kasi akalain mo yon, hindi pa nga ako nag-uumpisang magtrabaho, pinaka-cash advance niya na ako agad. Sunod-sunod niyang kwento at nawiwili si Sarah sa pakikinig sa masaya niyang anak. Aba, parang excited kang magsilbi sa amo mo, anak ah. Nga pala, saan ka nakakuha ng trabaho? Malapit lang po dito, Nay. Tanda niyo pa po ba yung bahay na malaki? Yung sabi mo sa akin na walang tao?
Yung sinabi mo sa akin na wala lang nakatira? Doon ako nakakuha ng trabaho, Nay. Sa may ancestral's house. Bumalik na kasi ang may-ari at dito na maninirahan. Tsaka, ang bait ni Doña Maricel, Nay. Tsaka... Hindi ka magtatrabaho doon, Ellie! Mariin itong putol sa sinabi ng anak at nawala din ang ngiti sa mga labi ni Ellie. Nay, ano po ulit ang sinabi mo? Ang sabi ko, hindi ka magtatrabaho sa pamamahay na yon. Pero Nay, magandang alok niyang trabaho at mabait siya. Pag sinabi kong hindi, hindi! Malakas nitong sambit at napakurap mata si Ellie sa gulat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagtaasan siya ng boses ng kanyang ina sa isang bagay na hindi niya maintindihan ang dahilan. Bakit nga po, Nay? Anong problema? Tanong niya at humarap ito sa kanya na tila takot. Nay, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Wala naman, anak. Anito at hinaplos ang mukha ng anak at tinitigan ito ng kay suyo sa mga mata. Ayaw ko lang na mawala ka sa akin, anak. Ayaw kong malayo ka mula sa akin. Kay tagal kitang minahal, kay tagal kitang inalagaan. Dugtong nito at buong damdaming hinawakan ni Ellie ang kamay ng kanyang ina. Nay, ikaw ang nanay ko. Walang makakapaghiwalay sa akin mula sa'yo. Magtatrabaho lang ako at uuwi sa'yo kada linggo. Nay, ikaw ang ayaw kong mawala mula sa akin. Ayaw kong kunin ka ng sakit mo mula sa akin at gagawin ko ang lahat. Makasama lang kita ng mas matagal. Nay, pumayag ka na. Please. Para gumaan din ang loob ko at hindi ko naisipin na baka bukas wala ka ng gamot at wala na tayong pambili, Nay. Hayaan mo akong tulungan ka, Nay. Hayaan mong alagaan ka sa paraang kaya ko. Kumbinsi niya sa ina at nag-umpisa ng lumuha ang mga mata nito. Kay bait mo, anak. Iyan ba talaga ang gusto mo? Opo, Nay. Hiling ko ang basbas mo. Kung yan ang nais mo, hindi kita pipigilan. Gawin mo ang gusto mo dahil malaki ka na. Hindi ko napipigilan ang kapalaran mo. Tugon nito at hinalikan sa noo ang anak. Kinabukasan ay maagang gumising si Ellie para pumasok sa kanyang trabaho. Nag-impake na rin siya ng kanyang konting gamit na kasya para sa isang linggo. Nag-umagahan na siya kasama ang ina at magalang na nagpaalam rito. Hindi nagtagal ay narating na ni Ellie ang lumang mansyon at kay bilis niyang pinindot ang doorbell at maya-maya lang ay nagbukas ang gate at isang matipunong lalaki ang bumungad sa kanya. Ang gwapo nito at kay tangkad. Nakasuot ito ng pabalikong sombrero at nakabota at mahigpit na pantalon at nakasuot ito ng sleeve na may 2 bukas na butones sa dibdib. Ah, ang gwapo? Mangha at laglag pa nga niyang sambit habang titig na titig sa natatanging Ginoo. Miss, anong sadya mo? Ano at naparito ka? Makisig na tanong ng binata, ngunit tulala pa rin si Ellie. Pwedeng buksan mo pa ang butones mo? Wala sa isip niyang sagot rito. What? Tignan ko lang kung may abs ka rin katulad ng mga nasa nobela. Ha? Malakas na bulalas ng lalaki, dahilan upang magising ang diwa ni Ellie. Naku, ang gaga ko talaga. Malandi din pala ako. Miss, naliligaw ka ba? Tell me, baka matulungan kita. Wika ni Esman. Mula sa balkonahe ay nakita ni Duhati si Esman na may kausap, kaya't nagtaka ito at lumapit sa binata. Esman, sino yan? Istrikta at mula teritorial nitong tanong at agad na nagtaas ang kilay nito kay Ellie. Who are you? Tanong nito at sinuyod ng tingin mula ulo hanggang paa ang dalaga. Maganda siya, pero hamak na mas maganda ako. Wika ni Duhati sa kanyang isipan at niyapos ang braso ng binata na parang ayaw nitong maagawan. Magandang araw po. Ako po si Ellie. Ako po ang bagong... Ellie? Masayang sabi ng Donya
mula sa balkonahe nang makita ang dalaga at dali-dali itong lumapit. Magandang araw po, Donya. Iha, nandito ka na pala. Tara na sa loob. Agad na paanyaya ng Donya at basta na lang siya nitong hinila papasok ng mansyon. Habang si Duhati naman ay nakataas ang kilay at ayaw nito ang pagtrato ng ina sa hindi niya pakilalang dalaga. At nang ibaling niya ang kanyang atensyon kay Esman, ay titig na titig din ito sa dalaga na tila ay nahuhumaling ito sa taglay nitong ganda. Kaya't humarang siya sa harapan nito. Esman, ano bang tingin mo sa akin? Maganda ba ako? Mas maganda ba ako sa babaeng yon? May kalandian nitong tanong at napabuntong hininga si Esman at alam nitong may gusto sa kanya ang dalaga. Pareho kayong maganda, Duhati. Sagot nito at sumimangot ang dalaga. Alam ko, pero mas maganda ako sa kanya. Deklara nito at ayaw nitong patalo at parang batang muling hinawakan ang kamay ng binata. Esman, di ba mangangabayo ka? Isama mo naman ako dun oh. Turuan mo akong mga bayo. Anito at inalis ng binata ang kamay nito mula sa kanyang kamay. Duhati, hindi kita pwedeng turuan dahil marunong ka na. Tanging sagot ng binata tsaka iniwan ang dalaga habang si Duhati naman ay hindi maipinta ang muka. Nakakainis! Sambit nito at padabog na pinadyak ang kanyang mga paa. Habang sa kabilang banda naman ay abala ang Donya kay Ellie at palagi nitong hawak ang kamay ng dalaga. Ewan ba niya, pero parang may nararamdaman siyang kakaiba para sa dalaga at parang malapit ang puso niya rito. Habang abala ang Donya kay Ellie ay biglang sumulpot sa Esman. Binibini, may kabigatan ang dala mo. Kaya hayaan mo kung ako na ang magdala niyan para sa'yo. Anito at napatigil si Ellie sa paglalakad at ganoon din ang Donya. Kaya ko na, salamat sa alok. Hayaan mo na siya, Ellie. Ibigay mo na yan sa kanya at makisig na binata yan. Nga pala, hindi ko pa kayo napapakilala sa isa't isa. Ellie, si Esman, inaanak ko. Nagbakasyon siya dito sa mansyon. At Esman, si Ellie, bagong kasambahay. Maging mabuti ka sa kanya, ha? Tsaka Ellie, ang babae nasa labas kanina ay si Duhati. Anak ko, sana magkasundo kayong lahat dito. Tara na, at ipapakita ko sa iyo ang silid mo. Excited na wika ng Donya at kinuha na ni Esman ang maliit na bagahe ng dalaga. Sabay kinindatan ito na siyang kinalaki ng mga mata ni Ellie sa kung anong ibig sabihin ng kindat na yon. Hindi nagtagal ay narating na nila ang magiging silid ng dalaga at namangha ang dalaga sa silid na yon, kay lawak at kay ganda, habang si Esman naman ay nagulat sa ginawa ng Donya dahil ang silid na yon ay hindi na ginagamit mula noong nawala ang tunay na may-ari ng silid at ngayon ay binubuksan ito ng Donya para sa isang dalaga. Ang ganda! Ngayon lang ako makakatulog sa ganitong silid! Nalulula niyang sambit. Tsaka humarap sa Donya na may saya. Talaga po bang akin na muna ang silid na to, Donya? Hindi ba't parang sobra to para sa isang katulong na kagaya ko? Sa'yo to. At hindi ito labis. Binibigay ko lang sa'yo ang sa tingin ko ay dapat. Tugon nito at walang mapagsidlan ang saya ng Donya. Kapag masaya si Ellie, ay masaya na rin siya. Donya, pagbubutihin ko pa po ang trabaho ko sa inyo. At lahat ng utos nyo ay walang kapaguran kong susundin. Salamat, Iha. Konti lang ang trabaho sa mansyon dahil naglilinis din naman ako at magdadagdag din ako ng kasambahay para hindi ka mahirapan. Pwede kang mamasyal pati sa hasyenda. Hasyenda? Ibig sabihin, ang likuran ng mansyon na ito ay papuntang hasyenda? Ang galing! Patuloy na saya ng dalaga at ginala ang kanyang mga mata sa silid. Habang abala ang dalaga, ay lumapit si Esman sa kanyang ninang. Ninang, hindi naman po ako nakikialam. Pero matagal nang nakasara ang kwarto na to simula nung mga nangyari. Gusto ko nang malaman kung bakit binuksan mo to para sa kanya na ultimo kay Duhati ay hindi mo to binubuksan. Hindi ko rin alam, Esman. Basta ang tanging nararamdaman ko lang ay ang saya para sa batang to. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat,
ay nagpasya si Duhati na lapitan ng kanyang ina na ngayon ay kasalukuyang nagpapahangin habang lumalagok ng juice. "Mom, can we talk?" Basag atensyon ni Duhati sa ina at binigyan naman siya nito ng pansin. "Ano yun, anak?" "Ma, bakit mo binigay ang silid na yun sa kanya? Bakit mo yun pinagamit sa kanya? Di ba mahalaga ang silid na yun na pati ako ay hindi pwedeng pumasok doon? Bakit siya, ma?" Anito, at nakita ng Donya ang hinanakit sa boses ng anak. "Anak, huwag mo sana itong masamain." "Pero bakit nga, ma?" "Dahil masaya ako sa kanya." "Masaya? Kakakilala mo lang sa kanya tapos masaya ka na kaagad? Paano naman ako, ma? Ang unfair mo naman. Bakit bawal sa akin pero okay sa kanya? Kasi ano? Masaya ka sa kanya tapos sa akin, hindi?" "Anak, hindi naman sa ganyan. May nararamdaman lang akong hindi ko maintindihan kay Ellie. Hindi ko kayang ipaliwanag. Pero iba ang saya ko kapag nakikita ko siya. Ang mga mata niya, ang saya niya, ang mga ngiti niya, ay parang siya ang anak ko." "Wala na siya, ma. Wala na ang anak mo. Ako na ang nandito. Kaya wag mo na siyang hanapin pa sa iba. Baka nga patay na yun eh. Patay na ang anak mo!" Sagot nito, at kay bilis na lumipad ang kamay ng Donya sa mukha ni Duhati. I'm sorry, Duhati. Hindi ko sinasadya." Paumanhin ng Donya, ngunit nag-walk out na ang dalaga. Habang si Duhati naman ay malditang umiiyak habang tinatahak ang daan pabalik sa kanyang silid at padabog na nagkumot at nabuo ang malaki niyang pagkamuhi kay Ellie at sa anak ng Donya. "Bakit hindi ka nalang mabura sa isipan ni Mama, Sonny? Bakit kahit na nandito na ako, ay ikaw pa rin ang laman ng isip niya? Oo, ampun lang ako, pero ako ang nandito. Ako ang buhay. Isa ka pa, Elika. Inaagaw mo na nga sa akin si Esman, pati ba naman si Mama? Humanda ka sa akin, Ellie. Hindi magiging madali ang buhay mo dito sa mansyon at papalayasin kita." Sambit ni Duhati na puno ng galit at pagkamuhi. Kinabukasan ay maagang gumising si Ellie para maglaba. Hindi naman marumi ang mga kortina pero medyo matagal na itong nakasabit. Kaya napaisip siyang labhan ang mga ito at tumpok na parang bulkan ang kanyang mga labahin. Habang buhat-buhat niya ang kanyang basket ay hindi niya magawang makita ang daan. "Do you need help?" Wika ni Esman sa dalaga, ngunit umiling si Ellie. "Okay lang po ako. Kaya ko to at sanay ako sa ganito." Turan niya at narinig ito ni Duhati na pababa pa lang ng hagdan. "Tama, hayaan mo siya, Esman. Tsaka, trabaho niya yan." Singit ni Duhati. "Tama po si Ma'am Duhati, Sir Esman. Pwede pong padaan muna? Medyo nakaharang ka po eh." Magalang niyang wika at tumabi si Esman para sa dalaga. Nang pababa na ng hagdan si Ellie, ay hindi maalis ng binata ang kanyang mga mata sa dalaga. Dahil nababahala siya sa pagbaba nito ng hagdan, kaya't dahan-dahan niya itong sinundan. "Akin na kaya yung mga yan, Ellie?" "Kaya ko po, huwag ka pong mag-alala." "Hayaan mo na siya, Esman." Singit ni Duhati. "Bilisan mo na kasi ang kilos mo, Ellie. Para ka namang pagong." "Opo, ma'am. Opo." Sagot ni Ellie at dahan-dahang bumaba sa hagdan nang bigla ang natapakan niya ang isang kurtina, dahilan upang mawalan siya ng balanse sa katawan. "What the?" Bulalas na Esman at naging maagap na inabot si Ellie. Nagpagulong-gulong ang basket kasama ang mga kurtina habang si Ellie naman ay nalulang kinakabahan. "Muntik na!" Sambit niya at kasunod nito ay nararamdaman niya ang kamay ni Esman na nakasarado sa kanyang bewang. Biglang nanlamig si Ellie dahil ramdam niya ang malakas na braso ng binata at kailapit nila sa isa't isa. Para itong superhero na dumating sa panahong kailangan na kailangan niya. Ang kanyang puso ay sunod-sunod na kumabog na tila ay ito lang ang tanging musikang kanyang naririnig. Habang si Esman naman ay namangha nang mapagtanto na kayang-kaya niyang bihagi ng dalaga sa liit ng bewang nito. Dagdagan pa ng mabango nitong shampoo
na sumasamyo sa kanyang ilong at hindi sadyang nilapit pa niya ang kanyang ilong sa buhok ng dalaga. Halos tumindig ang lahat ng mga balahibo ni Ellie sa katawan dahil sa ginagawa ng binata at ramdam na ramdam niya ang pagdampi ng ilong nito sa kanyang buhok. Kaya't para siyang kitikiting nagmamadaling kumalas mula sa bisig ng binata. Ano? Salamat. Maraming salamat. Aniya rito at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. That was very close, Ellie. Sa susunod, kung marami kang labahin, ay tawagin mo ako. Pwede ko namang buhatin ang mga yan para sa'yo eh. Saad ni Esman at kagatlabing tumingin si Ellie sa binata. Pasensya na po. I care for you, Ellie. And let me help you. Saad ng binata at pinagtulungan nilang pulutin ang mga kortina at binuhat na rin ito ni Esman para kay Ellie. Dito mo na lang ilagay. Maraming salamat ulit ah. Sambit ni Ellie nang marating ang lugar kung saan siya maglalaba. Walang anuman. Baka mabigat ang mga isasampay mo ah. Pwede mo kong hinga ng tulong mamaya pag uwi ko. Sir Esman? Saan po ba kayo pumupunta kada umaga? Sa hasyenda. Anong ginagawa mo sa hasyenda? Tanong ni Ellie at bigla namang sumingit si Duhati. Esman, tara na! Singit ni Duhati at pinulupot ang kanyang kamay sa braso ng binata, ngunit binawi ni Esman ang kanyang braso. Ma'am Duhati, ang ganda-ganda po ng suot mo. Para kayong cowboy at cowgirl ni Sir Esman. Parang bagay kayong dalawa. Papuri ni Ellie sa dalawa na kinalapad ng ngiti ni Duhati. Well, sinabi mo pa. Bagay na bagay kami, right? Pupunta lang naman kami ni Esman sa hasyenda para mga bayo. Kabayo? May kabayo sa hasyenda? Marunong ka pong mga bayo, Ma'am Duhati? Yes! Proud nitong sagot at nilalaro-laro ang sariling buhok. Ang galing mo naman po, ma'am. Sana ganyan din ako. Tugon ni Ellie, ngunit inarapan siya ni Duhati. Well, you can't. Wala kang kabayo eh. Tugon nito at nahiya si Ellie. Tama nga naman, wala siyang kabayo. Do you like horses, Ellie? Singit naman ni Esman sa pag-uusap ng dalawa. Opo, pangarap ko talaga ang makasakay sa kabayo eh, at gusto kong mga bayo noon pa. Tsaka, mahilig din ako sa kabayo. Yun nga lang, ay wala akong kabayo. Pangarap ko lang ang mga yon. Aniya, at isang tinig ang nagsalita. Bakit hindi ka sumama sa kanila, Ellie? Sambit ng Donya at napalingon ang tatlo. What? Bakit siya sasama? Mama, lakad namin to ni Esman. Lakad ni Esman lang yan, pero dahil gusto mong sumama, ay pinayagan kita. Tugon ng Donya at umuusok sa ines ang ilong ni Duhati. You can come with us, Ellie, kung gusto mo. Ikakatuwa kong turuan kang mga bayo. Sambit ni Esman at laking ngisi ang namutawi sa labi ni Ellie. Talaga po? Tuturuan mo ko? Pero, marami pa akong labahin. Pwede mo yang iwanan at ipapagawa ko na lang yan sa iba, Ellie. Turan ng Donya at umiling si Ellie. Naku, wag po. Nakakahiya naman po sa kapwa ko kasambahay. Then, how about tomorrow? Alok ng binata at umiling na naman ang dalaga. Hindi rin. Paglilinis pa ako bukas eh at hindi ako makakasama kasi late na akong matatapos sa paglilinis. You can take a break, Ellie. Bukas ay may bagong katulong na gagawa ng iba mong gawain. Tsaka susunod na araw ay uuwi ka na sa mama mo, di ba? Kaya mas mabuting mag-enjoy ka muna bukas bago ka umuwi. Tsaka pupunta rin ako ng hasyenda bukas para makita ang mga mangga at kailangan kita doon. Wika ng Donya at excited na pumapalakpak si Ellie. Talaga po? Naku, isa na naman sa mga pangarap ko ang matutupad. Salamat po, Donya. Masayang sambit ni Ellie at naging masaya na naman ang Donya matapos makita ang maaliwalas na ngiti ng dalaga. Matapos ang pag-uusap na yon, ay lumakad na sina Duhati at Esman sa hasyenda, habang si Ellie naman ay ganadong nagtatrabaho buong araw at excited sa parating na bukas. Sumapit ang hapon ay kinuha na ni Ellie ang mga kortina niyang binilad sa araw. Dahan-dahan niyang inakyat ang mga ito sa hagdan
at ganadong binalik ang mga ito sa kung saan niya ito kinuha. Sa oras na ring yun ay nakauwi na sila Esman at Duhati. "Kamusta ang lakad niyong mga anak?" Bungad ng Donya at malungkot na bumuntong hininga si Esman. "Bakit Esman? May nangyari ba?" "Ninang, matagal na pong hindi nasasakyan si Moon. Masyado siyang pihikan sa kung sino ang sasakay sa kanya. At kanina, ayaw niyang kumain. Matanda na rin si Moon at baka hindi na siya magtagal." Ulat ni Esman na siyang kinalungkot ng Donya. "Si Moon na lang ang natitirang alaala ng anak kong si Sonny. Sa araw ng pinanganak ko si Sonny, ay sinilang din ni Maria. Kabayo ng asawa ko, si Moon. Magkasing edad sina Moon at Sonny. Paboritong kabayo ng anak ko si Moon. At masigla din si Moon habang kasama niya si Sonny. At halos magkasabay silang lumaki sa loob ng 5 taon. Noong nawala si Sonny, ay nawala din ang sigla ni Moon. Simula nun, ay hindi na siya masakyan ng kahit sino man. At ngayon, parang pati siya ay mawawala na rin." Emosyonal na wika ng Donya at hinawakan ni Esman ang kamay nito. "Ninang, huwag ka pong mag-alala. Baka wala lang sa mood kanina si Moon, kaya ayaw niyang kumain. Pupunta naman tayo doon bukas kaya malalaman natin ang kasagutan." Turan ni Esman upang pagaanin ang loob ng Donya. "Tama si Esman, ma. Kaya huwag ka muna mag-alala." Segunda ni Duhati. Mahal ni Duhati ang kanyang ina, kahit na ang laging hanap pa rin ng puso nito ay ang nawala nitong anak. Gayunpaman ay ayaw niyang nakikitang malungkot to. Matapos ang pag-uusap ng tatlo, ay dumiretso na sa kanyang kwarto si Duhati at ganoon din si Esman. Nang matapos magbihis si Duhati, ay muli siyang lumabas sa kanyang silid, suot ang damit na humuhubog sa kanyang katawan upang mapansin siya ni Esman at mahumaling ito sa kanyang ganda. Akmang bababa na sana si Duhati ng hagdan nang mapansin niyang abala si Ellie sa pag-aayos ng mga kortina at isang masamang idea ang pumasok sa kanyang isipan. Tama, wala namang nakatingin at walang magiging testigo sa kung anong gagawin ko sa kanya. Mas mabuting gawin ko to para hindi siya makasama bukas sa asyenda at maging sagabal sa amin, Esman. At para hindi na rin niya makuha ang atensyon ni Mama. Wika ni Duhati sa kanyang isipan at lumapit kay Ellie na abala sa mga kortina habang nakapatong ang mga paa nito sa bilog na silya. "Ellie!" Malakas niyang sambit, dahilan upang magulat si Ellie. Nagpagewang-gewang ang bangko at nawalan ng balanse sa katawan si Ellie habang may dakilang ngiti sa mga labi ni Duhati. Nang hindi na kayang ibalik ni Ellie ang kanyang balanse, ay napasigaw na lang siya sa takot at pinikit ang kanyang mga mata sa magiging masama niyang pagbagsak at saktong nakita ito ni Esman. "Ellie!" Sigaw ni Esman at nagmamadaling sinalo ang dalaga at sabay silang bumagsak sa sahig. Habang si Duhati naman ay inis na pinag-cross ang kanyang mga kamay. Habang si Ellie naman ay mahigpit pa ring nakapikit ang kanyang mga mata, dinadama ang kanyang katawan kung saan banda ang masakit, ngunit ang brasong mahigpit na nakayakap sa kanyang bewang ang kanyang naramdaman. Kaya't dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at laking gulat niya sa kanyang nakita. Sir Esman?" Bulilas niya nang makita itong nasa ilalim ng kanyang katawan at muling tumibok ng kay bilis ang kanyang puso. Subalit sa kalagitnaan nito ay may kung anong bukol siyang naramdaman sa kanyang kamay, kaya't hinimas niya ito. Ellie!" Nauutal na bigkas ng binata at napakagat ito sa sarili nitong labi na tila nasasarapan ito. Ngunit wala pa ring idea si Ellie sa kung ano ang kanyang hinahawakan at hinihimas. Sir Esman, may masakit po ba sa'yo? Pasensya na ha, at mabigat ako. Aniya, ngunit tila nanigas ang binata, habang nakapikit at nakakagat sa sarili nitong labi. Ano ba itong nahahawakan ko? Bakit parang lumalaki at tumitigas? Kanyang tanong sa kanyang sarili, habang sa Esman naman ay pulang-pula at halos mamatay na sa sensasyong kanyang nararamdaman. Ellie, please, your hand. Get your hand off from my... Pagmamakaawa ni Esman.
Mabilis na binaba ni Ellie ang kanyang mga mata sa kanyang kamay at laking gulat niya sa kung saan ito nakahawak. Kaya't mabilis pa sa 4:00 na nagkukumabog siyang umalis mula sa ibabaw ng binata at inumpog ang kanyang ulo sa sahig sa labis na kahihiyan. Patawad, Sir Isman. Hindi ko sinasadyang mahawakan ang iyong... pasensya na po talaga, sir. Usal ni Ellie na kinabilog ng mga mata ni Duhati. Ano? Anong nahawakan mo, Ellie? Batuta ba? Yung panggawa ng bata? Gulat na sambit ni Duhati at hiyang-hiya na hindi makasagot si Ellie at napakagat na lang sa kanyang labi. Oh, it's okay. Your hands is in the good place, but in the bad time. Sagot ni Azman at hindi rin makatingin sa dalaga. Her face is blushing. Natakot ko kaya siya? God, natakot kaya siya sa malaki kong pagkalalaki? It's my fault. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Dugtong niya sa kanyang isipan at biglang dumating ang Donya na tila ay nagmamadali. Ano nangyari dito, ha? Ellie, Azman, ano nangyari sa inyo? At pareho kayong nasa sahig. Tsaka, kinabahan ako sa narinig kong pagkalampag. Sabihin nyo, ano bang nangyari rito? Sunod-sunod na wika ng Donya at tumayo si Ellie at ganoon din si Azman. Ano po, Donya? Nahulog po kasi ako mula sa silya habang abala ko sa mga kortina at niligtas po ako ni Sir Azman mula sa masakit na pagbagsak. Lathala niya at agad na lumapit ang Donya kay Ellie. Wala bang masakit sa'yo, Ellie? Sa'yo, Azman, wala bang masakit sa'yo? Tanong ng Donya at kapwa umiling ang dalawa. At bakit ka naman nahulog, Ellie? Sunod nitong tanong at tumingin si Ellie kay Duhati at napatingin na rin ang Donya. Duhati? Ma, bakit ganyan ang tono mo? Wala akong ginagawang masama. Tama po, Donya. Wala po siyang ginagawang masama. Nahulog lang po talaga ako at aksidente lang ang lahat. Paliwanag niya at gumaan ang loob ng Donya. Sa simpleng pag-uusap na yon ay natapos ang lahat at ngayon ay kasalukuyang nasa hardin si Duhati nang lapitan siya ng binata. Duhati, can we talk? Oo naman, Azman. Tungkol saan? Tungkol sa ginawa mo sa kanya. Kanina, kay Ellie. Azman, siya naman mismo ang nagsabi na wala akong ginawang masama, di ba? Kaya bakit mo ako tinatanong? Nakita kita, Duhati. Sinadya mong gulatin si Ellie at palihim mong sinipa yung silya na pinapatungan niya. Bakit mo ginawa yun? Ha? What's your agenda? Okay, fine. Sinadya ko nga ang lahat. Ayoko siyang sumama bukas, kaya't gusto ko sana siyang pilay. Pero wala eh, niligtas mo siya. Maldita nitong tugon at hindi makapaniwala ang binata sa narinig. Is that you, Duhati? Ikaw pa ba yan? I hate the idea na gusto mo siya, Azman. Pati si Mama ay naagaw niya, kaya I want that woman out from this mansion. Ako, inaagaw niya mula sa'yo. Duhati, walang inaagaw si Ellie dahil walang tayo. And yes, gusto ko nga siya. At ano naman ngayon? Tigilan mo na ang ginagawa mo because you won't bring any good. Mapapasama ka lang. And one thing, you better stop thinking that there is a chance about us because there is nothing. Bigay diin niya sa kahibangan ng dalaga bago ito tinalikuran, habang si Duhati naman ay higit na nagalit kay Ellie. Kinabukasan ay maagang nagising ang lahat, pati na ang Donya, para sa kanilang lakad ngayong araw papuntang hasyenda. Kasalukuyang sabay nilang apat na tinatahak ang hasyenda at nang marating ito ay labis na pagkamangha ang umukit sa mukha ni Ellie. Maganda ang hasyenda, may mga baka at may malawak na manggahan at sagingan at dagdagan pa ng sariwang hangin. Donya, ang ganda naman po sa hasyenda nyo. Sa inyo po lahat to? Lahat na nakikita mo ay akin, Ellie. Gusto mo bang makita ang kwadra ng mga kabayo? Opo, gustong-gusto ko po. Sagot niya at dinala siya ng Donya sa kwadra kasama sina Duhati at Azman. Pagkarating sa kwadra ng mga kabayo ay agad napansin ni Ellie ang isang kabayong kulay abo. Tumayo siya sa harapan nito
at laking gulat ni Esman na tumayo ang kabayong mula kahapon ay ayaw tumayo at kumain. Maging ang Donya at si Duhati ay nagulat rin. "He likes you, Ellie." Sambit ni Esman at lumapit ang kabayo sa dalaga. "Ang ganda ng mga mata mo." Puri ni Ellie sa kabayo. Sa narinig ay napahawak ang Donya sa kanyang dibdib dahil ang sinabi ni Ellie ay siya ring palaging sinasabi ng anak niyang si Sunny kapag nakikita nito ang kabayong si Moon. Umangil ang kabayo na parang masaya at malaya itong napahimas kay Ellie sabay bagsak ng mga luha ng Donya habang si Esman naman ay natutuwa. "Ellie, alam mo bang matagal nang hindi naging ganyan kasaya si Moon? Hindi yan basta-basta nagpapahawak kahit sa akin eh. Subukan mo kaya siyang pakainin." Tura ni Esman at kumuha ng damo si Ellie at binigay sa kabayo at walang pagdadalawang isip na kumain si Moon. "Esman, palagay ko, gusto nga niya ako. Tignan mo, Esman, oh." Hindi nagtagal nang mabusog ang kabayo ay nagpaikot-ikot ito sa kwadra na tila ay nagwawala. Gusto niyang lumabas, gusto niyang isakay ka, Ellie. Naluluhang wika ng Donya at niyakap ang dalaga. "Para kang anak ko, Ellie. Sana ikaw nga ang anak ko. Nagdala ka ng saya sa puso ko at maging kay Moon. Sige na, Ellie, hayaan mong ipasyal ka ni Moon. Pero hindi ako marunong." "I'm here, Ellie. I will help you." Presinta ni Esman at pinalabas sa kwadra si Moon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay naging mabait si Moon at masaya. Habang sa Esman naman ay maingat na pinasakay si Ellie sa kabayo habang nasa likuran niya ito. Esman, baka mahulog ako." "Huwag kang matakot, Ellie. Si Moon ang may gusto sa'yo. Kaya sigurado akong iingatan ka niya. And I'm here. You have nothing to worry." Kampanteng sagot ng binata at hinawakan ng bewang ng dalaga para sa tamang balanse nito. "Dapat ganito ang ayos ng likod mo kapag sumasakay ka ng kabayo." Saad naman Esman habang nahumaling sa liit ng bewang ng dalaga at si Ellie naman ay naiilang sa mainit na haplos ng binata sa kanyang katawan. Tama ba ang ayos ko?" "Yes, perfect." Sagot ni Esman at ang liit ng bewang ng dalaga ang ibig niyang sabihin. "Ready yourself, Ellie." Dugtong nito at dahan-dahang pinalakad ang kabayo bago ito pinatakbo. Sa una ay natatakot si Ellie, ngunit sa bisig ng binata ay pakiramdam niya ay ligtas siya. Binaybay nila ang buong asyenda gamit si Moon at ang kanilang araw ay naging makulay at masaya. Simula sa araw na yon ay palaging pinapasama ng Donya si Ellie kay Esman upang makita si Moon. Upang sa katandaan ni Moon ay muli na naman itong sumaya. At simula sa araw na yon ay tinuturuan ni Esman si Ellie ng mga bayo hanggang sa natuto ang dalaga at unti-unti na rin itong natutunan na mahalin ang binata. Sa isang mayabong na puno ng mangga ay doon sumilong si Ellie kasama si Esman habang si Moon naman ay nawiwili sa pagkain ng mga damo. Habang nakaupo si Ellie ay naghanap si Esman ng wildflower upang ibigay kay Ellie at nakahanap siya ng kulay pink nito. "Ellie, para sa'yo." Sambit ni Esman at nilagay ang bulaklak sa tenga ni Ellie. "It's perfect for you. Mas lalo kang gumaganda." Papuri nito at namutawi ang matamis na ngiti sa labi ni Ellie. "Salamat, Sir Esman. Talaga bang maganda ko?" "You're the most beautiful woman na nakita ko sa buong buhay ko." Aniya at hinawakan ng kamay ng dalaga at hinaplos-haplos ito. "Ellie, may gusto akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo." "Ang alin, Sir Esman?" Tanong ni Ellie habang nagtatagpo ang kanilang mga mata. At sa mga titig ng binata ay tila natutunaw ang kanyang puso sa hindi mabatid niyang nararamdaman. "Ellie, I like you. Gusto kita." Pag-amin nito at tila nabingi si Ellie sa narinig. Gusto mo ko? Pero isa lang akong kasambahay." "It doesn't matter, Ellie. Gusto kong iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. I love you, Ellie.
Pwede ko bang makuha ang basbas mo para ligawan ka? Masuyong tanong ni Esman at isang matamis na ngiti bilang sagot ang natamasa ni Esman. Simula sa araw na yon ay naging matapat at masugid na manliligaw ni Ellie si Esman. Alaga siya nito at iniingatan. Hindi rin lingid sa kaalaman ng Donya ang namumuong ugnayan sa dalawa at masaya siya para sa mga ito maliban kay Duhati na ngayon ay masamang nakatitig sa dalaga. Bago mo pa maagaw sa akin ang lahat, Ellie, sisiguraduhin kong mawawala ka sa pamamahay na to. Mariin niyang sambit at nagpaplano ng pwedeng ikasira ni Ellie. Kinagabihan ay lihim na pumuslit si Duhati sa kwarto ni Ellie habang abala ito sa huling gawain nito bago matulog. Nilagay niya sa bag ni Ellie ang mga alahas na binigay sa kanya ng Donya. At sa pagsapit ng umaga ay umakto siyang parang balisa at may hinahanap. Duhati anak, kanina pa kita napapansin na parang balisa ka. May hinahanap ka ba? Tanong ng Donya at agad na umakting si Duhati. Someone stole my jewelries, ma. Yung mga kwintas, singseng, bracelet na bigay mo ay nawawala, ma. Nawawala? Anak, paano yun mawawala? Nasa safety box mo ang lahat ng yun. Yun nga ang problema, may. Nasa safety box ko nga, pero nawala pa. May nagdakaw ng mga yon. May magnanakaw sa mansyon na to. Ayaw paniwalaan ng Donya ang bintang ng anak, kaya't pinatawag niya ang lahat ng mga kasambahay upang ipahanap ang nawawalang mga alahas. Matapos magtipon-tipon ng mga kasambahay, ay malditang nilapitan ni Duhati si Ellie. It's you! Ikaw lang ang alam kong gagawa ng bagay na yun, Ellie! Ikaw ang magnanakaw! Pagbibintang nito na kinagulat ng lahat. Duhati, mali naman ata magbintang ka kaagad. Singit ni Esman. Oh really, Esman? Pinagtatanggol mo siya? Bakit? Kayo na ba? Girlfriend mo na ba siya? Ako ang nawalan dito, Esman. Bakit parang ako pa ang masama? Ma'am Duhati, mahirap lang po ako, pero hindi ko magagawa ang magnakaw. Pagtatanggol ni Ellie sa kanyang sarili. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ko, Ellie. Kaya sabihin mo, bakit hindi kita pagbibintangan? Mama, gusto kong halugugin ang mga gamit ni Ellie para malaman ko ang totoo. Anito sa ina at tumingin ang Donya kay Ellie. Ayos lang ba sa'yo kung gawin yun ni Duhati, Ellie? Oo naman po, Donya. At sinisigurado kong wala akong ninakaw. Sang-ayon ni Ellie at tumungo ang lahat sa silid ng dalaga. Kagaya ng sinabi, ay hinalughog ni Duhati ang kagamitan ni Ellie at alam na alam niya kung paano ang magdrama. Ito! Ano to, Ellie? Kung wala kang ninakaw, bakit nasa iyo ang mga alahas ko? Po? Wala po akong alam. Hindi ko alam kung bakit napunta yan dyan sa bag ko. Donya, Esban, Ma'am Duhati, maniwala kayo. Wala akong ninakaw. Hindi mo ninakaw? Anong gusto mong palabasin? Nalaglakad ang mga alahas ko, pupunta sa bag mo. Alam mo, Ellie, halos agawin mo na nga ang lahat sa akin eh. Pati ba naman ang alahas ko ay gusto mong nakawin? Wala kang utang na loob. Wala akong ginagawang masama. Maniwala kayo. Naluluhang pagtatanggol ni Ellie sa kanyang sarili at hinawakan ni Esman ng kahigpit ang kanyang kamay. Nais ipagtanggol ni Esman si Ellie, ngunit hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Ma, hindi tayo pwede magpapasok ng magnanakaw dito sa loob ng mansyon. At baka higit pa dito ang nakawin niya. Ma, gusto ko mawala si Ellie sa mansyon na to. Demanda niya at ayaw sumang-ayo ng Donya at ayaw niyang paniwalaan ang pagbibintang ng anak niya. Nang biglang nagsalita ang isang kasambahay. Mawalang galang na po. Yan po ba ang mga alahas na nawawala? Oo, bakit? May problema ka ba? Ma'am, nakita kitang pumasok sa loob ng silid ni Ellie kahapon at dala mo ang mga alahas na yan. Pinasok mo pa nga yan sa bag niya. Akala ko, bigay mo ang lahat ng yan kay Ellie. Sambit ng kasambahay at nanggigigil si Duhati dito at nais niya itong sampalin ngunit hindi niya magawa dahil nasa harapan nila ang Donya. Anong ibig sabihin nito, Duhati? Mabagsik na sambit ni Donya at handang pagalitan ang anak.
Ma, nagsisinungaling ang kasambahay na yan! Ikaw ang nagsisinungaling, Duhati. Bakit mo to ginagawa, ha? Ano bang mali ko sa pagpapalaki sa'yo? At nagawa mo ang bagay na to? At dungisan ang pangalan ng ibang tao? Fine, ako na nga ang may gawa. Anong mali mo? Pagmamahal. Pagmamahal ang mali mo, Mama. Inampun mo nga ako. Pinalaki. Pinakain. Binihisan. Binigyan ng magandang buhay. Pero, naging anino lang ako sa buhay mo. Naging libangan para maaliw ang puso mo sa nawala mong anak. Tipong ako ang buhay, pero ang anak mong nawala pa rin ang nasa isip mo. At kailanman, hindi naging ako. Saad niya at napaluha ang Donya. Hindi ka naging pamalit, Duhati. Minahal kita ng buo. At ikaw ang naging ilaw ko para muling mabuhay. Pero, bakit hindi naging sapat ang pagmamahal ko para sa'yo na pati ang totoo kong anak ay gusto mong mawala sa puso ko? Anong gusto mo, ha? Ang hindi ko na siya maramdaman? Ang kalimutan siya? Duhati, anak ko yun. At habang buhay ko siyang mamahalin kahit nasaan man siya naroroon ngayon. Ina akong nangungulila at hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ko dahil hindi ka pa nagiging ina. Mahal kita, Duhati, pero ang nararamdaman mo ay hindi pagmamahal, kundi inggit at hindi ko hahayaang magpatuloy ang maitim mong damdamin. Humingi ka ng tawad kay Ellie. Ayoko. Huwag mo akong sagarin, Duhati. Ayoko! 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 Dahil sa kamalditahan ni Duhati, ay ilang araw na siyang hindi kinikibo ng Donya. Ngunit hindi pa rin niya kinikilala ang kanyang kamalian, kaya't isang plano ang kanyang nabuo. Kasalukuyang nasa asyenda ngayon sa Esman kasama si Ellie nang biglang lumapit si Duhati. Ellie, gusto ko sanang makipagkasundo sa'yo. Pwede bang maging maayos na tayo? Aniya, at laking ngiti ang gumuhit sa labi ni Ellie. Gusto ko maging kaibigan ka, Duhati. Kung ganon, okay na tayo? Kung oo, pwede ba nating simulan ang pagkakaibigan natin sa pangangabayo? Alok ni Duhati at tumingin kay Ellie at Esman na may saya at humihingi ng pahintulot na gamitin si Moon. Kung yan ang gusto nyo. Tanging wika na Esman at kinuha ang 2 kabayo para sa 2 dalaga. Pareho na kayong marunong mga bayo kaya't pinapaubaya ko na sa inyo ang lahat. Turan ni Esman at hinayaan ang mga dalaga at kapwa sumakay ng kabayo ang 2 habang si Esman naman ay abala sa pagpapakain ng mga kabayo. Alam mo, Duhati, masaya akong nagkaayos na tayo. Masaya akong maging kaibigan ka. Ako din masaya. Sagot nito at palihim na tumingin kay Esman kung nakamasid ba ito o hindi. Nang mapagtantong abala ito ay muli siyang tumingin kay Ellie. Sana maging masaya ang pangangabayong ito, Ellie. Dugtong niya at walang habas na pinalo ng kay lakas si Moon. Duhati! Sigaw ni Ellie nang magulat at magwala si Moon at agad itong tumakbo ng kay bilis. Esman! Esman! Palahaw niya at rinig yun ng binata at kaagad nitong nahagip ng paningin si Ellie nang walang kumpay na tinatakbo si Moon. Esman! Si Ellie! Sigaw ni Duhati, ngunit hindi na hinintay ng binata na makalapit si Duhati at kaagad niyang sinaktan ang kanyang kabayo upang habulin si Moon. Moon! Tama na! Tumigil ka na! Pagmamakaawa ni Ellie, ngunit ayaw nitong tumigil at yakap-yakap ni Ellie ang likod ng kabayo at ang tali nito upang hindi siya mahulog. Habang si Esman naman ay buong determinasyong hinahabol si Moon ngunit kay layo pa nito. Ellie! Sigaw niya sa pangalan ng dalaga. Ngunit pagod na si Ellie at umiiyak at tuluyan na itong nalaglag mula kay Moon habang si Moon naman ay patuloy pa rin sa pagtakbo. Ellie! Nag-aalalang sigaw ni Esman sa dalaga. Nang marating ang kinabagsakan ni Ellie, ay agad siyang bumaba mula sa kanyang kabayo at nagkumahog na lumapit sa dalagang may iniindang masakit. Esman, ang sakit! Reklamo nito sa binti nito. Good! Bulalas na Esman nang makita ang nagdurugong sugat sa binti ng dalaga at may nakatusok ritong isang maliit na kahoy.
Hang in there. Ellie, iuwi kita. Sambit niya, ngunit nawalan na ng malay ang dalaga. Ellie! Ellie! Tawag niya sa pangalan nito, ngunit hindi na ito sumasagot. Binuhat niya si Ellie upang isakay sa kanyang kabayo at iuwi, ngunit biglang kumulimlim ang panahon at handang umulan, kaya't naisip niyang isilong ito sa lumang kubo. Matagal humupa ang ulan at dumidilim na, wala pa ring malay ang dalaga, nag-aalala na siya rito. Ellie, ano bang nangyari? Taka niyang wika dahil hindi naman ganun si Moon at hinaplos niya ang maamong mukha ng dalaga. Mainit, may lagnat siya. Nag-aalala niyang wika at kailangang humupa ang lagnat nito. Wala siyang gamot at isang paraan lang ang natitira para sa kanya. Yun ay ang hubarin ng damit ng dalaga. Sunod-sunod siyang napalunok ng kanyang sariling laway, sabay kay bilis na kumabog ng kanyang puso habang tinititigan ng katawan ng dalaga sa may parteng maaari niyang makita. Stop it, Esman. What are you thinking? Saway niya sa kanyang isipan at sinampal ang kanyang sarili. This is hard, man. Dugtong niya at nagpakawala ng maraming hangin, sabay tumingala sa bubong bago isa-isang hinubaran ang dalaga. Para kay Esman, na lalaking umiibig, ay mahirap sa kanyang hindi tignan ang katawan ng babaeng mahal niya at ang babaeng gusto niyang maangkin. Gayunpaman ay tinapangan niya ang kanyang sarili na huwag gumawa ng alinman na ikakagalit ni Ellie. Nang mahubad ang damit nito, ay binasa niya ito sa ulan at ginamit pa muna sa katawan ng dalaga. Ngunit nahihirapan siyang magpunas nang walang nakikita, kaya tinignan niya ang katawan ng dalaga na may kontrol sa sarili. At hindi sadyang may nakita siya na isang pamilyar sa katawan ng kasintahan na nakaukit sa gitna ng dalawang dibdib nito. Kulay pulang balat, nahugis bulaklak. Bakit may ganito si Ellie? Kapareho to ng balat ni Sunny. Hindi kaya si Ellie ay si Sunny? Bulalas niya sa kanyang isipan at nais niyang masagot ang kanyang mga katanungan. Lumipas ang ilang pang minuto ay may isang ilaw na nagmumula sa isang truck papalapit sa kubo. Ito ang truck na ginagamit para ikarga ang mga mangga at saging at huminto ito sa tapat ng kubo. Sir Esman, mabuti at nakita ko na kayo. Kanina pa kayo pinapahanap ni Duhati at ng Donya eh. Pasensya na sa truck, pero maputik ang daan. Ito lang ang makakapasok sa ganitong kalayong lugar. Tara na po! Wika ng driver. Bakante ba ang harapan? Walang malay si Ellie, kaya't kailangan ko siyang ilagay sa harapan. Opo, tara na po! Sagot ng driver at agad na binuhat ni Esman ang dalaga pasakay sa truck. Nang makita ng driver ang kalagayan ni Ellie, ay agad nitong pinatakbo ang sasakyan pa uwi. At hindi nagtagal ay narating na nila ang mansyon. Lahat ay nag-aalala para kay Ellie, maliban kay Duhati na ngayon ay nakangiti. Manang, nasan si Ninang? Tanong ni Esman sa kasambahay. Wala po sir, tumawag po ang kanyang kasosyo kanina, kaya umalis ang Donya. Ayaw nga sana niyang umalis dahil nag-aalala siya sa inyo ni Ellie. Nagbilin siya sa akin na sunduin mo siya bukas. Okay, I need you to call the doctor. Hurry! Opo sir. Sagot ng kasambahay at mabilis na tumawag ng doktor. Hindi nagtagal ay dumating na ang doktor para kay Ellie at agad nitong ginamot ang dalaga habang sina Duhati at Esman ay nakatayo sa pintuan. Esman, kamusta kaya si Ellie? Pagkukunwari ni Duhati, ngunit masama lang siyang tinitigan sa mga mata ni Esman. Don't try to act like you care. Duhati, hindi masamang kabayo si Moon and I'm pretty sure na may ginawa ka para maging ganun si Moon. Inaakusahan mo ba ako, Esman? Sana, mali ang iniisip ko, Duhati. Dahil kung hindi, handa akong kalimutan na kaibigan kita. Mariin niyang sambit at iniwanan si Duhati sa pintuan at lumapit sa doktor. Kamusta po siya, Dok? Maayos na ang kalagayan niya. Maswerte siya at ito lang ang natamo niya sa aksidente because falling from the horse can be fatal. Magiging maayos din siya at baka bukas ay tuluyan ang mawawala ang lagnat niya. Pero kailangan pa rin niyang ingatan ang binti niya dahil may ilang araw pa ito bago tuluyang gumaling. Sambit ng doktor at nakahinga ng maluwag sa Esman. Nang makauwi ang doktor ay hindi pinabayaan ni Esman ang dalaga. Buong gabi
ay hawak niya ang kamay nito at laging nakabantay na sinisigurado na maayos ang dalaga. Ellie, I'm sorry if I failed to protect you. I promise, I will do my best next time just to make sure you are safe. I love you, Ellie. Aniya sa kanyang isipan at marahang hinagkan ang kamay ng dalaga. Kinaumagahan nang magising si Esman ay agad siyang nagbihes upang sunduin ang Donya at tinabilin niya ang dalaga sa mga kasambahay at agad na lumakad. At ngayon ay kasalukuyang magkaharap na sila ng Donya. Iho, si Ellie, kamusta na? Tanong nito at bakas ang pag-aalala bago pumasok sa kotse. Nasa mabuti siyang kalagayan. Ninang, may itatanong ako sa'yo. Wala ka ba talagang balita tungkol sa anak mong si Sunny? Hanggang ngayon, wala akong balita mula sa mga investigator ko. At umaasa ako na makikita kong muli ang anak ko. Bakit mo natanong, anak? Si Ellie, natatandaan ko noong bata pa kami ni Sunny. May balat siyang kulay pula sa dibdib na hugis bulaklak. 5 taong gulang siya at 10 naman ako. At anong kinalaman ni Ellie rito? Ang balat kasi na yun ay nakita ko kay Ellie. Nasa dibdib din ang balat niya, katulad ni Sunny. Hindi kaya si Sunny at Ellie ay iisa? Sambit ni Esman at napahawak ng kanyang sariling dibdib ang Donya na puno ng pag-asa. Diyos ko, dalhin mo ako kaagad sa mansyon, Esman! Magmadali ka! Wika ng Donya at nasasabik na malaman ang totoo. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kagigising pa lang ni Ellie. Dahan-dahan siyang umupo sa kama at nakita niya si Duhati na nasa pintuan. Duhati? Mabuti naman at gising ka na, Ellie. Bumangon ka na at maglinis. Pero masakit pa ang paa ko. Hindi ko pa... Maglinis ka na! Hindi ka binabayaran dito para matulog. Opo, pasensya na po. Pero Duhati, bakit mo pinalo ang kabayo? Turan niya at pilit na tumayo mula sa kama. Gusto ko lang. Nga pala, Ellie, tapos na ang mga linisin mo dito. Kahit sa ate ka maglinis, maliwanag? Ito ang susi. Maldita nitong wika, tsaka tinalikuran ang dalaga. Kahit hirap pa sa kanyang paglalakad, ay mag-isang tinungo ni Ellie ang atik. Madilim ito, kaya't nag-on siya ng ilaw at doon bumalandra sa kanyang mga mata ang maraming pinaglumaan na kagamitan na may mga sapot pa ng gagamba ang mga ito. Isa-isa niyang nililinisan ang mga kagamitan at tiyak niyang aabutin siya ng halos isang araw kakalinis ng lahat. Sa isang box ay isa-isa niyang nilabas ang mga frame at pinunasan. Ito ang Donya at siguro itong lalaking katabi niya ay ang Don noong kabataan nila. Ang ganda ng Donya at ang gwapo ng Don. Makisig pa tsaka halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Aniya sa kanyang sarili at tinabi ang litratong yun at kumuha pa ng isang frame. Ito naman ang litrato ng Donya noong nagbubuntis siya. Grabe, ang ganda pa rin niya kahit malaki na ang tiyan niya. Siguro si Sunny na ang pinagbubuntis niya rito. Dugtong niya sa kanyang sarili at muli itong tinabi at kumuha siya ng bagong lilinisan. Grabe ang isang to, halos hindi na makita ang picture sa kapal ng alikabok. Aniya at pinunasan ito at unti-unting lumitaw ang mga imahe sa picture na siyang kinagulat niya. At kay tagal siyang nakatitig sa isang family picture na tila nagmistulang multo niya. Teka, ang Don, tsaka ang Donya, at ako? Ako to eh. Bakit ako may litrato kasama nilang dalawa? Bakit? Paano? Anong ibig sabihin nito? Ako ba si Sunny? Hindi, may ina at... Aniya, at gulong-gulo ang kanyang isipan. Naalala niya noon kung paano siya naging paksa ng mga tsismosa nilang kapitbahay na siya ay isang ampon lamang. Kinausap niya ang kanyang ina tungkol dito, pero ang tanging sagot nito ay hindi ito totoo. Ngunit ano itong nakita niyang family picture? Bakit karga siya ng Donya? Anong ugnayan niya sa mga ito? Kailangan kong makita si Mama. Kailangan kong malaman ng totoo. Ito kaya ang dahilan kung bakit ayaw niya ako magtrabaho dito noon?
aniya sa kanyang isipan at mabilis na tumayo upang umalis sa atik. Pagkabukas niya ng pintuan ay sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng Donya. Mga yakap na nangungulila at puno ng pagmamahal, kaya't napayakap din siya rito. Anak, Ellie, ikaw ang anak ko. Sigurado ako, ikaw ang anak ko. Matagal kitang hinanap, anak. Sambit ng Donya at saglit pa itong niyakap ni Ellie. Pagkatapos ay kumalas siya rito. Donya, mahal kita, pero baka nagkakamali ka lang ng inaakala. Hindi ako ang anak mo. Patingin ang balat mo, anak. Pwede ba? Patingin ng kahit sandali lang. Pakiusap ng Donya at pinagbigyan ito ni Ellie at napatakip ng kanyang bibig ang Donya at lumuha ng lumuha. Ikaw nga ang anak ko. Ikaw nga, Ellie. Diyos ko, anak ko. Sambit ng Donya at muli na namang niyakap ang dalaga. Ngayon lang niya naiintindihan na kaya pala magaan ang loob niya rito dahil ito pala ang nawawala niyang anak. Pasensya na po, Donya, pero kailangan kong umalis. Nagmamadaling wika ni Ellie at nagmamadaling umalis ng mansyon at sumakay ng tricycle. Esman, sundan natin siya! Sambit ng Donya at agad nilang sinundan ang sinasakyan ng dalaga. Hindi nagtagal ay narating na ni Ellie ang pamamahay ng kanyang ina at agad siya nitong sinalubong. Anak, nakauwi ka. May problema ba? Ma, gusto kong sagutin mo ko ng totoo. Anak mo ba talaga ako? Taos-pusong tanong ni Ellie at nagsimula ng mabasag ang kanyang boses. Kasabay ng mga tanong na yon ay siya ring pagdating ng Donya at agad na nagtama ang mga mata ng dalawang ina. Donya Maricel! Sambit ni Sarah at nasa kanyang boses ang pagtanggap ng kanyang kamalian. Sarah, ibalik mo na sa akin ang anak ko. Ibalik mo na ang sani ko. Sarah! Pakiusap ni Donya at lumuha si Ellie dahil tila ay tama ang nasa kanyang isipan. Ma! Talaga bang hindi mo ako anak? Hagulgol ni Ellie dahil mahal na mahal niya ang kanyang mama Sarah at hinaplos nito ang kanyang muka. Makinig ka, Ellie. Kahit anong mangyari, ay anak pa rin kita. Mahal na mahal pa rin kita. At ikaw ang anak ko, kahit hindi ako ang tunay mong ina. Pagtatapat nito, na mas nagpaluha kay Ellie, ganoon din si Sarah. Ma, bakit? Mahal na mahal kita. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nilayo mo ako sa tunay kong ina. Dahil kasalanan namin, Ellie. Kasalanan namin ang lahat. Mabuting kasambahay namin si Sarah noon. Isang napakabuting kasambahay. Pero mapaglaro ang tadhana. Ang papa mo, noong pauwi siya sa atin noong 5 taong gulang ka pa lang, ay may aksidente siyang kinasangkutan. Nakasagasa siya ng isang bata. At ang batang yun ay ang anak ni Sarah. Namatay ang batang yun, anak, na kasing edad mo lang. At nang malaman ni Sarah ang aming kasalanan, ninakaw kanya mula sa amin at kailanman ay hindi ka na namin nakita. Sambit ng Donya habang hindi napuputol ang mga luha sa mga mata. Noong kinuha kita mula sa mga magulang mo, Ellie, ang hangarin ko ay ang patayin ka para maramdaman nila ang sakit na naranasan ko. Pero hindi ko magawa dahil sa bawat ngumingiti ka sa akin ay nanlalambot ako. Naisip ko, wala kang kasalanan. Kinupkop kita, nilayo at minahal. Pero alam kong hinahanap ka ng mga magulang mo. Kaya tumira ako dito sa malapit dahil alam kong hindi ka nila hahanapin sa lugar na to. At nasa isip nila na nasa malayo ako kasama ka. Pero alam kong tapos na ang pagtatago ko nung ikaw na mismo ang pumasok sa pamamahay ng totoo mong ina. Anak, naiintindihan ko kung nagagalit ka sa akin at Donya. Saktan mo ko kung nais mo, tatanggapin ko. Wika ni Sarah habang walang tigil ang kanilang pag-iyak at lumapit ang Donya kay Sarah at hinawakan ang kamay nito. Minahal mo ang anak ko. Hindi mo siya dinamay sa galit mo, Sarah.
Ako man ay humihingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo kami. Wika ng Donya at nagyakapan ng dalawang ina at ganoon din si Ellie. Mag-ina ko, mahal na mahal ko kayong dalawa. Mama Sarah, hindi ako galit sa'yo at kailanman hindi ako magagalit sa taong nagmahal sa akin ng buo. Mananatili kang ina ko. At ikaw, Donya, maswerte ako dahil nagkaroon ako ng dalawang mabuting ina. Sambit ni Ellie at pinuno nila ng mahigpit na yakap ang bawat isa at napatingin si Ellie sa nobyo niyang si Esman. Esman, bigkas niya sa pangalan nito at niyakap ito ng sobrang higpit. Masaya ako para sa iyo, mahal ko. Masaya akong masaya ka. Sambit ni Esman at hinagkan sa noo ang kasintahan. Simula sa araw na yun ay naging maliwanag ang puso ng bawat isa at namayani ang kapayapaan. Si Esman at Ellie ay patuloy na nagmahalan at nagpakasal at kapiling nila ang dalawang magiting na ina. At si Duhati ay buong puso itong pinatawad ni Ellie sa mga kasalanan nito. Upang maghilom din ang puso nitong bigo sa pag-ibig nito kay Esmay, ay lumabas ito ng bansa at naghanap ng bago nitong kapalaran. Lumipas ang taon ay nagkaroon ng magandang supling sina Ellie at Esman na kinagigiliwan ng dalawang lola. Ang pagmamahal ng isang ina ay tunay na wagas at ang lihim ay hindi matatago habang buhay. Bawat pagmamahal ay may katumbas na ligaya. Palagi ring tandaan na ang inggit ay walang mabuting maidudulot, matutong makontento at maging masaya sa kung anong biyaya ang meron ka. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Esman at Ellie. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. From Luz Delphine. Maganda po ang story. Pa-shoutout po from Coronadal City. From Rosalinda Cabrera. Maganda ang story, but parang bago ang narrator. Pero okay lang, pero maganda pa rin. Shoutout po from Tagum City, Davao del Norte. Ang sarap makinig sa mga story niyo po. Sa ganda at kilig, sa voice niyo po, ang sweet, ang lambing, nakakalibang, nakakaalis ng lungkot at stress. Salamat po. Shoutout po, Cecilia from Malaysia, always listening. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. To. To.